ika-4 na alarma sa lugar na tumutok sa humigit kumunang 100 kabahayan. Sila tayo nga sa humigit kumunang 300 pamilya o 1,000 individual ang apektado at nawalan ng tahanan dahil sa insidente. Isang babae rin ang isinugod sa pagamutan matapos magtamo ng laceration at fracture ng tumalon mula sa second floor ng kanilang tahanan. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga tauhan ng DFC upang alamin ang sanhi ng sunog. Kaservisyo mo sa Maynila, Marlene Padiernos para sa Radio Servisyo at sa Radio 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Puntahan po natin yung Hipapan Eastern Samar. Nagdeklara na po ng state of calamity dahil nga po sa pagbaha. Makakausap po natin ang alkalde mismo ng Hipapan na si Mayor Benjamin Ver. Maupay nga aga, Mayor, si Steve Ras po sa programa ni Kabayan. Maupay nga aga, Kapil, at aton radio station, at aton mga mamarati, hindi nga iyo programa, hindi radio servisyo, maupay nga aga po. Opo, Mayor, kamusta po yung panahon dyan ngayon sa Hipapan sa mga oras na ito? Tuloy konting bugso-bugso ng ulan, pero so far, generally fair weather naman. Pero lubog pa rin sa baha, lalo na yung mga bahay natin dyan at yung mga pananim na palay. Actually, wala na pong yung baha. Nung ano pa rin, no, na nawala rin kinabukasan. Pero yan, unfortunately, 3 araw na sunod-sunod or every other day, noong January 8, January 10 at saka January 12, yung pagbaba namin dito. Kaya declare the state of calamity kasi ito na nga, yung mga pananim namin, yung mga bagong tanim, karamihan na wash out na rin, ano? Then, yung mga tao hindi na makapaghanap buhay kasi palagi na nakaantabay sa epekto ng baha. So, ibig sabihin po, Mayor, may mga naitala po tayo mga evacuee. Opo. Sa namin, usually dito sa aming munisipyo, sa simbahan, at saka yung mga private houses, usually na mas taas. So, nag-evacuate yung mga tao namin. Based po sa datos po ng lokal na pamahalaan, ilan po siguro yung mga nananatili ngayon sa evacuation center? Sapat pa rin po ba yung ibinibigay nating assistance sa kanila? So far, wala na kaming evacuation doon sa evacuation centers natin. Ngayon, actually, ongoing pa rin yung relief operation namin, no? Yung sa amin, sa relief operation galing sa LGU, nakatapos na kami. Ngayon, sumunod po yung galing sa DSWD food packs, no? Na lahat ng 2,817 namin families na affected ay ngayon binibigyan po namin lahat po. Walang pinipili po. Opo. Diyan po sa Hipapan, so far, Mayor, ilang barangay pa rin po yung pinaka-apektado, kumbaga, nakakaranas ng pagbaha o hindi natadaanan ng mga motorista? Okay na po. Actually, back to normal na kami ngayon, yung 13 barangays na apektado po ng tubig baha po. Alright, siguro panghuli lang, Mayor, baka po may panawagan kayo o tulong na kinakailangan para po matugunan yung mga apektado po ng pagbaha dyan po mismo sa Hipapan Eastern Samar. Go ahead po. Sige po, salamat po sa ating mga nakikinig kung sino man ang pwede makatulong na mga mayroon mga gininto ang puso. Kami po ay masi anong tulong po, no? Kami naman ay tatanggap kung sa tubig, inumin na tubig, pagkain pa rin po, no? At saka mga gamot, no? Kasi actually, ang epekto nitong pagbabaha ay nagkaroon kami ng diarrhea, susuka doon sa mga ilang barangay namin. The worst, no? Nagkaroon kami ng parang nakikita namin yung ASF, no? Nagkakamatayan yung mga baboy namin dito. Halos more than 75% I think of the population ng mga dito ay nagkamatay na po. At saka yun na nga, yung mga rito na panalim namin, so kami, no? Magre-replant ng aming mga palayan ngayon po. So for Mayor, wag naman po sana, no? May naitala na po ba tayong casualty dyan? So far po, ever since naman, ang awa ng Diyos,
medyo resilient na rin po dito kami sa bayan ng Hipapad. Wala po naman kami naging nasala ditong mga namatay or naging casualty ng kaliwaki. Alright, Mayor, maraming salamat. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan sa Hipapad. Salamat po salamat po sa inyo at na best na nalaman ng mga taong bayan natin na nandito pa rin kami at less safe kami sa ating mga kabayan ng Hipapad. Dito pa rin kami nag-services sa inyo. Salamat po. Ayan po, maraming salamat si Mayor Benjamin Ver po, ang alkalde po ng Hipapad, Eastern Samar. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. O paano mga kabayan, ang serbisyo, 9:29 na po ng umaga. Babay na ha, susunod na po. Balita Patan, kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Siyempre po, lagi pong iniiwan ni Kabayan Lolo Di Castro sa inyo na malapit nyo nang makita at makasama. I love you, Kabayan! I love you! I love you, Kabayan. I love you. Nagbabalita, nagseserbisyo. Ito po ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang nakikinig, nagmamahal sa lahat ng Pilipino. Teleradyo Serbisyo, dito tayo nagtutulungan. Ito ang puntahan ng bayan. 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 Estamos preparando. Nagbabagang tanong, direct nagsasagutin. Naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musni at Rica Lazo ang maghahatid ng balitaang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Good morning. And now, It's 9:32. Welcome to Murphy's Law. Ano ba yun? Everything that is supposed to go wrong will go wrong. Yan, galing mo mag-paraphrase talaga. Ano ba yun? Hindi ko kabisado eh. Ano ba sabi ng Murphy's Law? It says, Oh. if something is bound to go wrong, Oh. it will. Parang ganun. Oh. Murphy's Law. Ano na may Peter Principle?
Ang festival. Thursday is not my favorite day. Ako hindi ko alam. Kasi parang excited ako to go to Friday. So there will be the weekend. Pero you're in the middle of also thinking, workday pa. So hindi pa ako dapat nag-expect na mag-relax na ako. Di ba gano'n? Tama. Oo. Pero ito, dito lumalabas sa araw ng Huwebes. Dito lumalabas yung grit and determination. Oo. Oo. Para kay Eddie, ganun yun. Kasi, Power through. kasi di ba, yung this is one time when you feel like, tagal naman itong linggo na to, hindi mo matapos-tapos. Pero, but I have to be there. Yes. I have to be present. Oo. I have to do everything. Napaka-passionate ni Peter mo. Yan ang sabi, it's not just chugging along, like a train. You don't just chug along. You ram through it. Yes. Yan ang grit and determination. Now, iba naman yun ng grit and dedication. Pag-great. Happy birthday. Happy birthday. Ganun pala, iba pala, no? Gusto may greet na lang din natin, yung iba. Yes. Ako ang ating kaibigan, si Cindy Muñoz de Leon. Medyo is more than 1 week na yata yung birthday niya, pero nakalimutan ko na. Partner. Oh, sorry. Cindy, Patrick, good morning, and I hope you're doing well. And syempre, yung mga kasamahan natin sa probinsya, gaya ni Nainoli. Siya yung isa sa pinakamasipag na mag-fundraising para sa St. James Parish. Ayan. Sa Santiago, Isabel. Ayan. Kailangan natin yung mga masipag mag-fundraising kasi yun yung mga tumutulong gumandalalo yung parokya natin. Yes. Para naman po doon sa mga nagpa-fundraising para sa ngayong eleksyon. Huwag naman po. Pero kailangan natin mag-fundraising sa natin partner sa pamahalaan kasi 132 million pesos yung halaga ng nasayang doon sa 6 million ballots na itatapo na. Yan ang sinasabi natin. Diba? So, ang dami natin mga problema talaga. And it's a very sad commentary na year in and year out, ito yung mga pinag-uusapan natin bukod sa eleksyon, di ba, yung mga presyo ng bilihin. Why is it? Bakit ba tayo mga Pilipino parang okay na ako doon sa hindi mo naman masosolve lahat yung problema na yan, di ba? Pero pwede bang pasable man lang yung grade natin na let's say sa 5 problema ng bansa, pwede bang solve natin yung 3? Man lang? Alam mo, meron akong iniisip dyan nung isang araw pa, isang araw ko pa gustong sabihin. Nga. Diba? Yung si Tacitus. Sige nga. The Roman thingy. Roman thingy. You know. Sabi niya kasi partner, this came from the annals of Imperial Rome. Okay. Sabi niya, the more corrupt the state, the more numerous the laws. Maganda yun. Diba? Lalo na ngayon parating na eleksyon. Ang dami nating batas, yung ibang batas hindi pa isinasabatas. Diba? Isip-isip tayo. Magandang point yan, ha? At yan po nagtatapos. Tinapos sa episode. Nanlamig ng pawis. Kahapon pinag-usapan natin, di ba, yung gaano ba gaano katalino, gaano mapanuri ang average na botanteng Pilipino. So pinag-iisipan ko kanina yun. Tapos sabi ko, di ba sabi nung ating si Dean Edna. Dean Edna, sabi ni Dean Edna, no, we should not blame ganyan. Ganyan yung mga eco classes, ganyan. Sabi ko, nga naman siguro, medyo masyado lang tayong jaded. Dapat we should give them, di ba, the benefit of the doubt na after all is said and done, makakaisip sila ng tama. Tapos nakita ko yung katabi kong bus niya, truck. Tapos yung pahinante niya nasa kanan, nakataas yung paa, nasa labas. Nasa labas ng bintana. Ipapalamig yung paa.
Hindi na kaya. Okay, chill lang naman siya. Gusto niya mag-relax. If my Ganon. life depended on it. Ito, boboto ba ito? Alam mo, sabi lang kasi partner, try mo daw. Nang malaman mo. Sabi ko, I mean, hindi ka, nag-iisip ka ba? Hindi ka pa nagmanipedi. Yun lang pala basihan mo. Ang manipedi. Ano ba? Kapal mo ilabas yung paa mo. Oy, hardworking na paaya. Oh. Kailangan mo talagang ilabas yung paa mo sa track. Oo, para makita ng taong bayan. Yan ang bumubuhay sa pamilya niya. Kaya nag-trending sa YouTube yung paano tanggalin ang in-drone eh. Marami ka nakukuha talaga mga kaservisyo kapag ikaw ay bumabiyahe. Kaya ang road rage, pigilan. Kung minsan it's road age. Oh. Ito na ang ating mga nagbawagang balita ngayong Huwebes. Day after payday. Oo. Mga kakabsat, meron pa ba tayong pera dyan? Nakapagbayad ka na ba? Ako hindi pa. Oo. Natawagan ba kayo? Dahil. Sir, ma'am, your bill is supposed to be paid today. This is a recorded conversation. This is, excuse me, if you record my voice, Oh, may bayad ka. I will, I will charge TF. ang kapal ng kilay mo. COMELEC tiniyak na hindi makakaapekto sa halalan ng pagsuspinde sa pag-iimprenta ng balota. Mga botante, pinag-iingat din sa bagong modus na vote buying scam. Bago ba yan? Yung vote buying Diyos scam? ko, ano ba yan? May mga IDs pa yan, ano ka ba? Oo, liderato ng Senado ay giniit na hindi tinalakay ang impeachment sa salo-salo sa Malacanang. Ito, ilang mga senador lang, si Sister at hindi imbitado. Makabayan Block, wala rin ideya sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yun. Samantala, dating Bamban Mayor Alice Go at 30 iba pa pinakakasuhan ng money laundering kaugnay ng operasyon ng mga illegal na pogo. Talagang itong si Alice in Wonderland. Hindi na tinantanan talaga, no? Ha? Kawawa si Alice. In the meantime, okay. 29 na dayuhan na aresto sa Pogo Hub sa isang resort sa Silang Cavite. Naku, si Secretary Remulla, taga Cavite. Pero malayo naman yung sila. Sinabi ko lang, taga Cavite si Secretary. Kaya dapat tutukan niya yan kasi siya yung at taga doon sila. Tama. Pero lokal na pamahalaan, giniit nga po na hindi nila alam ang illegal na operasyon ng Pogo. Ito na naman yung hindi nila alam ng local LGUs. Anyari! Don't ask me! Nako! Mga na-recover na submersible drone, akala ko isa lang ito. Meron iba pa? Susumiryose. Itinuturing ng banta sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Dambuhalang barko ng China patuloy ding naglalayag sa karagatang sakop ng Zambales. Pero meron na tayo mga kumukontra dyan. Zambales! Philippine ship at tinatuboy na ang mga yan. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas noong Desyembre ayon sa survey ng SWS. At sa labas ng bansa, US President Joe Biden inanunsyo ang ceasefire. Finally, thank God. At hostage deal sa pagitan ng Israel at Hamas. Nagkaroon sila ng street party kagabi. Naku, sana huwag naman street party. Mag-come into fruition itong gusto ni ng napakaraming Well, in-announce na kasi at alam mo naman yung mga kalunos-lunos na kalagayan. Yes. Oo, sa Gaza, di ba? Ang daming namatay. Diyos ko! So now, they're looking at least kahit na temporary, it's a ceasefire kung saan gigising ka bukas, di ba? Malamang sa hindi, buhay ka pa. Yes. Oo. They can sleep kahit pa paano soundly for a night. Si President Yoon Suk-yeol na aresto naman. The first sitting president yata na aresto. Kaya ang gusto ng ating mundo. Congratulations sa Qatar. Ano meron sa Qatar? Sila yung nag-broker nung deal. Hamas, Israel, ceasefire. Ang galing talaga niya. Bueno, eto na ang ating kung kayo ang tatanungin question of the day bago natin ipasok si Christian Yosores.
Ang lumalabas po sa SWS survey ay ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos at ni VP Sara at iba pang mga opisyal ng ating gobyerno ay bumagsak noong Disyembre. Oo, alam mo na, yung parang spaghetti. Oo, pababa na pababa. Oh, pero may upward cycle din yun. Oo. Well, you know, sometimes you're up, sometimes you're down. Gulong ng buhay. Pero sabi nga nila, kapag meron pong survey, hindi ibig sabihin na nag-survey nung Disyembre hanggang ngayon ganun pa rin. Because it is, parang parang picture lang, it's a snapshot, sabi nga nila, of that time and place. Yes. Ayun. Fluctuating. Diba? Nasabi ko. Bueno, palagay ninyo, may dahilan ba para bumaba ang satisfaction rating na ibinigay ng 1,200 respondents sa isang survey kay PBBM at VPS? Yeah. Ayan. Ikaw din magbalik tanaw ka. December ito nangyari, diba? So, sa mga kaservisyo natin, magbalik tanaw din kayo mga nangyari noong December, no? Kasagsagan. Yes, para bumagsak ang mga satisfaction rating. At ikaw ba ganun din yung tingin mo? Agree ka ba dyan or disagree? Yan! 0919-273-1000 social media pages. It's already up on Facebook. Nakapost po dyan. Pwede po kayo mag-comment para basahin po natin mamaya. Salamat sa mga everyday na nakikinig sa ating partner. At nagre-react. Yes, at nagre-react. Sana dumami pa po kayo na mababasa natin. Para, because we value what you have to say. Your opinion means a lot to us. So put it in the drop box in a white envelope. Ilagay lang mga proof of purchase. Ang oras! 9:44! Stand by Christian Yosores. Ilang ahensya ng gobyerno ipatatawag sa pulong ni Pangulong Marcos Jr. sa palasyo ngayong araw na ito. Nagbabalita, nagseserbisyo sa Malacanang, Christian Yosores. Good morning, Christian! Good morning, Peter at Rika. Bahagi pa rin ito ng seri ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kagawaran at ahensya kaugnay ng kanilang budget at mga programa ngayong taon. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga ahensya na harap sa pulong kasama ang Pangulo, ang Department of Public Works and Highways, Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA. Mula Lunes, iba't ibang ahensya na humarap sa pulong ng Pangulo kasama ang economic managers kung saan nagbili ng ilang direktiba sa mga programa. Kabilang na rito ang pagbabalik ng 400 milyong pisong tinapya sa branding budget ng Department of Tourism. Ngayon din ang pagtatanggal na ng mga programa ng DSWD sa Program Appropriation sa 2026. Kasama rin sa bilin ng Pangulo ang paghanap ng pondo para sa tuloy-tuloy na konstruksyon ng Vaccine and Virology Institute sa Philippines ng DOST, pati na ang pagtitiyak ng Department of Health sa walang patid ng serbisyo ng health ngayon taon. Entonces, lo vamos. Subsidies ngayong taon. Serbisyo ng Christian Yosores para sa Teleradyo sa Israel. Christian, so ano ang inaasahan ng mga ipapatawag sa pulong na ito na mga agency heads? Ano bang gusto nila? Dagdagan yung kanilang pondo budget for 2025? Saan kukunin ito? Kung sakali? Una cantidad de dinero y el banco se dio cuenta que yo le di la clave de la aplicación, la chava que me mandó el dinero. Entonces me dieron una pregunta y la chava no me explicó y el banco me cerró la cuenta. ¿La cuenta del banco también? ¿Cuenta del banco también? Ya, esta semana voy a abrir una cuenta. Doon sa mga nabanggit na Malacanang, itong naging problemas con eso, ¿Y perdió esa plata o la recibió? No, me la mandaron. Por otro lado, por correo cuando me cerraron la cuenta. Ito mga agents na ito ng sa budget, depende pa yan sa magiging desisyon ng Oo nga, pero pinirmahan na yung budget yung GAA for 2025 So, ibig sabihin kung dadagdagan niya, magkakaroon ba ng special allotment or lahat yan ay kukunin sa contingency funds ng Pangulo?
Yun din yung hindi natin ang paliwanag wala sa DBM kung ano ba yung magiging legal implications ito. Kasi nga aprobado na yung 2025 budget pero doon sa kaso ng DOT, kukunin daw sa contingency fund. Tapos doon naman sa DOST, ang sabi ng Pangulo, hahanapan niya ng pondo mula doon sa ilang mga line item ng mga budget na hindi para kulang ng mga dokumento para mapagpunan ng pondo. Pero yan ang gagaling sa DBM para mapaliwanag dyan kung ano ba yung magiging legal implications ng itong 2025 budget. Hindi kukunin doon sa unprogrammed fund.